Magandang araw po sa inyong lahat. Turuan ko na po at kayo matuto mag-English. Dito na po agad tayo sa ating halimbawa. Huwag mong hawakan, don't touch it. Huwag mong iwala, don't lose it. Huwag mong ihulog, don't drop it. Huwag mong limutan, don't forget it. Huwag mong itapon, don't throw it. Huwag mong buksan, don't open it. Huwag mong isarado, don't close it. Huwag mong galawin, don't move it. Huwag mong itulak, don't push it. Huwag mong sabihin, don't say it. Okay po? Bali po, ang tinuturo ko sa inyo ay ang paggawa po ng sentence na nag-uutos, pero sa negatibong pamaraan. Kaya sinabi ko pong negatibong pamaraan kasi gumamit po tayo ng salitang negatibo. At ang negatibong salita po na tinutukoy ko ay itong wag. O kapag in English ay don't. So dahil sa gumamit ako ng don't o ng wag, nagiging negatibo na po yung ating pag-uutos. Na meron po tayong sinasabi na wag gawin yung naturang action. Okay? So, ngayon, alam nyo na. Pag sinabi kong negative, gumagamit po tayo ng negative word. Katulad po ng wag o don't sa English. Okay? At kasasabi ko lang, ang ating ginagawang sentence ngayon ay negative imperative. Ibig sabihin ng negative imperative ay nag-uutos tayo na kung saan ay gumagamit tayo ng wag. Okay po? Ngayon po, kung mapapansin nyo, itong it ay hindi ko na po tinranslate sa Tagalog. Maaari po iyon. Pero pagdating po sa English, isasama nyo na dapat po yung it. Na ang katumbas po ng it ay maaaring ito, iyon, iyan o siya. Depende na po sa pagtatagalog nyo. Kunyari po, wag mong hawakan iyon. Okay, yung iyon, pag in English nyo, ay it. Pero kalimitan po, pag sinabi nyo, wag mong hawakan, ayos na po yan. Naintindihan na po ng inyong kausap. Di ba po ba? Alam niya na kung alin ang hindi hahawakan. So sa ganung pamaraan, yung Tagalog na mensahe po natin ay hindi natin na-translate yung salitang iyon o kaya iyan o kaya siya o ito. Okay? Pero sa pagdating po sa paggawa po ng English sentence, kailangan nyo po talaga isama yung iyon, ito, iyan o siya. Kailangan nyo talagang i-translate. Kasi kung hindi nyo i-translate yan, magiging mali na po yung inyong English sentence. Mali na po yung inyong ibinibigay na mensahe sa inyong kausap na Amerikano. Kasi po, ito po ang paliwanag po dyan. Kasi po, ito pong lahat ng mga verbs natin dito o yung mga aksyon na salita, katulad po nitong hawakan, iwala, ihulog, limutan, hanggang dito sa baliwalain, lahat po yan ay ang gamit nila po dito sa ating aralin ay tinatawag na transitive verb. Mga transitive verb po sila. Pag sinabing transitive verbs, yan po ay mga verbs na nangangailangan ng iba pang salita para makompleto yung kanyang ideya. Okay? Katulad po nitong wag mong hawakan. Pag yan ay in English po natin, mapapatanong po yung kausap nating Amerikano. Anong hindi dapat hawakan o alin ang wag hawakan? Mapapatanong po sila ng ganun pag hindi nyo po isinama yung it. Nakukulangan po sila sa ideya. Hindi katulad sa Tagalog, pag sinabi mo wag mong hawakan, alam mo na agad. Pero pagdating sa English, kailangan nyo pa ilagay yung it para lang malaman niya ng eksakto o magkaroon ng kompletong ideya yung ibinibigay mo sa kanya para maunawaan niya ng maigi. Okay? So, yun po yung paliwanag doon. Nakukulangan po yung Amerikano nating kausap pag hindi nyo nilagyan ng it yan. Kasi
gumamit po kayo ng transitive verb. Ang transitive verb, kailangan kang magdagdag ng salita na kukumpleto sa kanya. At ito nga pong it, yan yung kumukumpleto sa touch, sa lose, sa drop, sa forget, sa throw, sa open, sa close, hanggang dito sa ignore. Kinukumpleto po nitong it, yung idea. Okay? Pero kung gusto nyo ang Tagalog nyo ikumpleto, pwede rin naman. Katulad po nito, huwag mong isulat iyan. Kapag in English po yan, don't write it. Ganun din po. Pero kalimitan, sinasabi lang natin, huwag mong isulat. Intindi na natin. So, tatandaan nyo ha, talagang magkaiba po ang batas sa English at saka sa Tagalog. Kaya po kayo nalilito na mag-translate. Kasi, syempre, hindi nyo pa talaga lubos na alam yung batas, yung pagkakaiba ng dalawa, kaya nalilito po kayo mag-translate. Kaya ito po yung ating lesson ngayon para malinawan po kayo. Okay? So, ang tawag po dito sa mga sentences na ginagawa natin ay negative imperative. So, sana po marami po kayong natutunan ngayon at sana makikitandaan na rin po itong mga verbs natin na ito na ang uri ay transitive verbs na kung saan ay nangangailangan pa ng iba pang salita katulad ng it para makompleto yung kanyang ideya at saka para makagawa na rin po kayo ng negative imperative. So maraming salamat po sa mga nagsasubscribe para tulungan po yung ating page. At doon sa mga naglalike at nag-share, maraming salamat din po para makita rin ng iba. At saka doon po sa mga bumibili ng item po sa Shopee, gamit po yung link natin. Napakalaking bagay po noon para magkaroon ng commission yung ating page kahit papano, kahit maliit lang po, na walang dagdag presyo doon sa inyong bibilhing item sa inyong gustong item o doon sa item na nandito po sa page. So maraming salamat, mag-aral ng maigi. Okay? Maraming salamat po.